Naranasan niyo na bang umuwi ng gabi galing sa school o trabaho? May kwento sana akong ibabahagi sa inyo. Ito ay isang kwento ng babaeng nagpapakita sa mga motorista, o kung hindi naman, ay sa mga tao na naglalakad malapit sa lugar kung saan siya nagpapakita. Ako nga pala si Sean, 16 na taong gulang at kasalukuyang nasa 10 baitang ng aking pag-aaral. Sa totoo lang, seryoso ako pagdating sa pag-aaral, kaya naman nabigyan ako ng scholarship sa school namin. Simula pa nung elementary ako, top student na ako sa klase at palagi akong sinasabihan ng mga teachers na huwag daw akong titigil sa pagiging masipag. Kaya naman kahit na maraming school activities, kinakaya ko pa rin ito para sa pangarap ko. Alam din yan ng mga magulang ko. Si Nanay Mary, siya yung laging nag-asikaso sa akin sa bahay. Si Papa naman ay si Mang Roger, palaging nagpapaalala na huwag akong papagabi sa labas at umuwi agad pagkatapos ng klase. Lagi niyang sinasabi sa akin, Sean, umuwi ka na maaga ha. Huwag kang magpagabi, delikado. Kaya lagi akong nagmamadali pa uwi. Pero isang araw, sa hindi ko inaasahan, natagalan ako dahil sa sobrang daming assignments na kailangan naming tapusin sa library. Naghintay pa kami sa isa naming groupmate, kaya halos 10:00 na ng gabi kami lumabas sa school. Sa dami ng activities, hindi ko namalayan na ang dami palang oras ang lumipas, kaya hindi ko rin naiwasang magabihan. Dahil medyo malayo ang bahay namin sa paaralan, kailangan kong maglakad mula sa sakayan papunta sa aming bahay. Sa katunayan, walang masyadong tao dito sa kalyeng dinadaanan ko, kaya mabilis akong naglakad nung mga oras na yon. Habang pauwi na ako galing sa school, napansin kong wala na masyadong tao sa daan. Nung nasa kanto na ako at malapit na sa sakayan, nakita ko ang lumang bahay na kinatatayuan ko. Madilim at masukal ang paligid ng bahay, pero hindi ko na ito pinansin at natatakot na ako. Nang biglang may narinig akong kaluskos sa likod ko. Hindi ko ito pinansin at iniisip ko na baka aso lang o ibang tao na naglalakad din, pero sa hindi ko inaasahan ay narinig ko ulit ang kaluskos sa lumang bahay na nagdulot sa akin ng takot nung mga oras na yon. Napahinto ako at dahan-dahang lumingon at may nakita akong isang babaeng maputla, mahaba ang buhok na tila basang-basa at nakasuot ng puting damit. Hindi ko maaninag ang mukha niya ng maayos, pero alam kong hindi siya ordinaryong tao. Nilapitan ko siya at tinanong, "Ate, okay ka lang ba?" Tanong ko kahit nanginginig ako. Wala siyang sinagot. Dahan-dahan rin siyang lumapit sa akin, at doon ko napansin na hindi sumasayad ang mga paa niya sa lupa. Sa sobrang takot, kumaripas ako ng takbo at hindi na ako lumingon pa. Hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa amin dahil sa takot, hingal at pagod na pagod. Si Nanay ay nagtataka sa hitsura ko. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Hindi ako makapagsalita agad dahil sa pagod. "Ma, may nakita ako," nanginginig kong sabi. May babae sa may lumang bahay puti parang multo. Si Tatay na nasa sala lumapit sa amin. Anak, baka pagod ka lang. Hindi ka dapat nagpapagabi dyan. Marami ng kwento ang tungkol sa lugar na yon. Napalunok ako at naalala ang mga kwento ng matatanda sa amin, ang kwento ng white lady na nagpapakita sa mga estudyanteng pauwi ng gabi. Kaya napagdesisyonan kong hindi na magpapagabi muli. Mula noon, sinisigurado kong maaga na ako uwi. Pero tuwing nadadaanan ko ang lumang bahay, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin at hindi ko maalis sa isip ko ang imahe ng babae. Makalipas ang ilang linggo mula nang magpakita sa akin ang white lady, akala ko nakalimutan ko na ang nangyari. Bumalik na sa normal ang mga araw ko, pasok sa eskwela, tambay ng kaunti pagkatapos ng klase, tapos uwi bago magdilim. Pero sa totoo lang, tuwing nadadaan ako sa lumang bahay na yon, palagi kong binibilisan ang lakad ko. Hindi ko rin masabi kina Nanay at Tatay kung gaano kalalim ang takot na nararamdaman ko. Araw ng Biyernes, natagalan na naman ako sa pag-uwi dahil sa group project namin. Dahil gabi na, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari noong nakaraan. Habang papalapit ako sa kanto ng lumang bahay, kinabahan na naman ako.
Tahimik ang paligid, parang may malamig na hangin na bumalot sa akin. Tumingin ako sa relo ko, 9:00 na naman. Parang eksaktong oras noong una ko siyang nakita. Sinubukan kong huwag isipin ang White Lady, pero kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isip ko ang imahe ng puting babae. Nang malapit na ako sa tapat ng bahay, doon ko siya muling nakita, nakatayo ulit sa gitna ng kalsada, puting-puti ang suot, at hindi mo makikita ang mukha. Hindi totoo to, bulong ko sa sarili ko, nanginginig sa takot. Pero naramdaman ko ang mga mata niyang nakatingin sa akin, kahit wala akong makita. Napaatras ako ng ilang hakbang, iniisip kung dapat ba akong tumakbo gaya ng dati. Pero may kakaiba sa pagkakataong ito. Hindi siya lumapit at hindi rin siya gumalaw. Tumayo lang siya doon, parang may hinihintay. Bigla, may narinig ako mula sa likod ko. Anak, nandito ka na pala. Lumingon ako. Si Nanay. Lumapit siya sa akin mula sa kabilang kalye, hawak ang isang supot ng pinamili. Kanina pa kita hinihintay sa bahay. Bakit ka nakatayo dyan? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Napatingin ako muli sa babae, pero laking gulat ko nang makita kong wala na siya. Parang bula siyang naglaho. May nakita akong... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil tumigil si Nanay sa paglalakad at seryoso siyang tumingin sa akin. Alam mo, anak, matagal na ring may mga kwento tungkol dyan sa lugar na yan. Bago pa tayo tumira dito, may mga estudyanteng nawawala kapag ginagabi ng week. Napalunok ako at napatingin sa lugar kung saan ko nakita ang White Lady. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin noon? Hindi ko gustong takutin ka. Sagot ni Nanay, pero may iba sa tono ng boses niya, parang may alam siya na hindi niya sinasabi. Pero may isang bagay akong kailangan mong malaman. Ha? Ano po yun? Si Nanay ay tumingin sa direksyon ng lumang bahay, tapos bumuntong hininga. Noong bata pa ako, isang estudyanteng babae ang nawala dyan. Ang sabi ng mga tao, ginabi siya ng uwi at nakita siya ng mga kaibigan niyang naglalakad papunta sa bahay nila. Pero hindi siya nakarating. May ilang nagsasabing nakita nila ang katawan niya sa ilog malapit dito, pero hindi natuloy ang investigasyon. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung paano siya namatay. Nanindig ang balahibo ko. Ibig sabihin, siya yung nakikita kong multo. Umiling si Nanay, pero may lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam, anak. Pero may isang bagay pa akong hindi nasabi sa'yo. Napatitig ako kay Nanay, naghihintay sa kanyang sasabihin. Ano po yun? Ang babaeng nawala noon, pinsan ko siya. Malapit kami magkaibigan. At ang nakakakilabot, ang pangalan niya ay Mary din. Nabigla ako sa narinig ko. Maibig sabihin ang multong iyon ikaw ang hinahanap niya. Hindi sumagot si Nanay, pero kita ko sa mukha niya ang lungkot at takot. Parang totoo ang naiisip ko, pero paano? May gusto bang iparating ang multo sa amin? Nakauwi kami ng bahay nang walang imikan, pero hindi na maalis sa isip ko ang sinabi ni Nanay. Kinagabihan, habang natutulog kami, nagising ako sa isang malakas na ingay sa labas. Bumangon ako at sumilip sa bintana. At doon, sa gitna ng kalsada, nakita ko na naman siya, ang White Lady. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Parang may hinahanap siya, at sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Kinabukasan, kinausap ako ni Nanay. Sean, alam kong hindi mo na mababalik ang nangyari sa pinsan ko, pero baka kaya siya nagpapakita dahil may kailangan siya. Napatigil ako at napaisip. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? Sinadya ba niyang ipakita ang sarili niya sa akin ng 2 beses, o meron pa bang ibang dahilan?